Okay, sige. 1, 2, 3, go. So that's all. Sa akin yung inaasahan ko talagang regalo is Hello everyone! Welcome to our first podcast here at Emmanuel Church. So hello everyone, so for today's video kasama natin itong napakalagang guest speaker sa oras na ito. So tatanungin natin ngayon si Kuya Jam. Kuya Jam, should we celebrate Christmas? So napakaganda ng tanong ni ni brother na should we celebrate Christmas? So depende po sa pag-celebrate natin ng Christmas. So kung nagsi-celebrate tayo, kadalasan kasi ng mga tao nagsi-celebrate sila dahil kay Santa Claus, dahil sa regalo, dahil sa tradisyon, no? So kung nagsi-celebrate tayo tapos mag-iinuman, magpa-party for games, and wala na si Kristo doon sa celebration, I believe na hindi tayo dapat mag-celebrate ng Christmas. Pero kung ang sineselebrate natin is we remember na our Savior is born para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, I believe na it's okay to celebrate Christmas, to remember kung na dumating yung ating Savior. And just like the wise men, di ba, nung dumating yung hari, ang ginawa nila is hinanap nila si Jesus and pumunta sila sa Jerusalem para sambahin yung hari at magbigay ng regalo. So I believe na kung ganun yung pag-celebrate ng Christmas, yes, we should celebrate Christmas. So tama yun, no? So alam nyo kasi marami kasing nagse-celebrate ng Christmas but they don't know ano ba talaga yung tinatawag na Christmas. So maraming paniniwala about sa Christmas na, 'di ba, kapag Christmas gusto natin makatanggap ng regalo, makatanggap ng ganito, ganyan. Pero bagong cellphone, bagong material, pero behind of that, the meaning of Christmas is the birth of Christ, na darating yung tagapagligtas. So yung pangalawang tanong namin, Bro Jam, is ano yung tamang pag-celebrate ng Christmas based on the Bible? So, yung tama na pag-celebrate based on the Bible is nag-celebrate sila is kung mapapansin ninyo yung mga shepherds, they adore Jesus. And nakita natin yung mga wise men, pumunta sila doon para i-worship yung king, para magbigay ng gifts. So, kung isi-celebrate natin yung Christmas, it should be centered on worship. So, sasalubungin natin yung pagdating ng Panginoon. Dapat, ang heart natin is, we have the heart of worship. And we bow down for our King. So, I believe yun yung tama na pag-worship. Pero kung isi-celebrate natin for mga games, mag-video okay, mag-inuman, regalo, no? Ang source ng joy natin is hindi doon sa pagkain, hindi sa regalo, hindi sa pera, hindi doon sa mga Christmas lights, kundi nandoon sa King. So Kuya Jam, this is ano yung mga hakbang ang ginagawa mo upang mas mapalapit pa ang relasyon mo kay Kristo o mas malalim? Parang out of the topic about Christmas, no? Pero baka yung mga viewers or mga nanonood sa atin, no, may mga ganito silang, kumbaga, paano mapanatili yung consistency ba na tinatawag na relationship kay Jesus, no? Lalo na sa mga young people po, no, na parang sometimes may mga struggle sila na sa paglilingkod nila sa Panginoon, no? Hindi consistent yung kanilang, hindi masyadong nakapix yung eyes nila kay Jesus. Kasi sa pagiging young people, more on na papaano pa sila sa worldly, di ba? So ano po yung ano ninyo, yung mga
ginagawa nyo upang ma-maintain yung relationship nyo kay Jesus o upang mas malalim pa po yung relationship nyo kay Jesus? So, to be honest, hindi naman talaga perfect yung relationship ko sa Panginoon, 'no. May mga ups and down, pero I believe na napaka-importante na ma-maintain yung relationship is yung constant communication, na ma-accept mo siya as Lord. Kasi ibig sabihin na accept mo siya as Lord, meron kang personal na relationship na, "Lord, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko?" So, napaka-importante na tatanungin natin siya. And yung Bible, napakalaking tulong, 'no, para mas makilala natin yung Panginoon. Kasi kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, paano natin makikilala yung Panginoon? And kapag binasa din natin, kailangan din natin i-apply yung mga sinusulat sa Bible. Kasi balewala kung hindi natin i-apply yung nababasa natin. Tulad ng sabi ng Panginoon, "If you love me, obey my commandments." So kapag sinusunod natin yung mga utos ng Panginoon, dun natin mas nakikilala yung Panginoon. And actually, maraming ways para ma-receive natin yung Holy Spirit eh. Pwede ma-lay hands, pwede makahear ng gospel, at meron din yung isang way. Ang sabi ng Panginoon, "If you love me, obey my commandments, and I will ask the Father to give you the Holy Spirit. And the Holy Spirit will live inside of us." So if we love His commandment, we will follow Him, the Father will love Him, and I will love Him, and we will live inside of Him, and I will reveal myself to Him. So doon ko mas nakilala talaga yung Panginoon nung sinunod ko yung utos niya na love your enemy. Kasi bakit na sinabi ni Jesus love your enemy? Kasi si Jesus love niya yung enemy. Yung sabi niya may utos siya, pinakamahirap na utos. Pag sinampal ka sa kanan, ipasampal mo yung kaliwa. Bakit niya ginawa yun? Kasi ganun yung ginawa niya doon sa cross. So I believe na mas lalong magiging intimate yung relationship natin sa Panginoon the more na sinusunod natin yung utos niya. At saka, kung mahal talaga natin yung Panginoon, we will look, Lord, ano ba yung mga gusto mo? Ano ba yung mga likes mo? Diba? Ano ba yung mga commandments mo? Hanap ka dito, ano ba yung pwede kong gawin dito? So, yun, mas nade-develop natin yung relationship. Maraming nagtatanong, bakit nga ba kapag nangangaral si Brother Jam, bakit nga ba daw umiiyak talaga siya? So, kapag nangangaral kasi ako, parang parati kong iniisip na, Lord, na kailangan talaga natin i-humble yung sarili natin na, Lord, na hindi ako yung makikita ng tao, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw yung mag-glorify. And yung pag-ibig na naranasan ko, Panginoon, paramdam mo sa kanila. Kaya kung mapifeel nyo, kaya na-feel nyo maiiyak kayo kasi ganun yung love ng Panginoon. Kung ano yung nasa heart. Kasi yun, yung heart ko na to, hindi galing sa akin yun, yung pag-ibig na yun. Galing talaga yun sa Panginoon. Pinatransfer lang niya para ma-feel din. Kasi yun yung desire ko dati nung nauna ko naka-encounter yung Panginoon. Na Lord, sana yung pag-ibig na naramdaman ko, iparamdam mo rin sa mga classmate ko. Para maglilingkod din sila. Kasi nung naramdaman ko yung pag-ibig ng Panginoon, Lord, wag mo alisin tong pag-ibig na to, maglilingkod ako sa'yo. Kaya ang nasa isip ko talaga, kapag naramdaman nila itong pag-ibig na to, sigurado ko isusuko nila yung buhay nila sa'yo. Sigurado ko maglilingkod sila sa'yo. And minsan nahihirapan maglingkod yung ibang tao kasi hindi nila na-experience, wala silang truly i-encounter sa Panginoon. Pero pag meron na silang encounter, nag-feel na nila yung love, hanapin nila yun. And madali na lang basahin yung Bible. Kasi mahirap basahin tong Bible kung wala kang encounter sa Panginoon. And tayo, kailangan makita din si Lord sa buhay natin para maging way na makilala din nila yung Panginoon. At pwedeng na-encounter natin yung pag-ibig ni Lord, pero tumalikod tayo dun sa pag-ibig ng Panginoon. At, di ba sabi ng scripture, sabi ng Bible, sa Revelations 2:4, go back to your first love. So, doon sa mga tumalikod, hindi lang doon sa mga hindi pa nakasugpong ng pag-ibig ng Lord. So, doon din sa mga nawala ng lasa sa pag-ibig niya sa Panginoon. So, kailangan talagang mabalik yung first love nila kay Lord. At tama yon yung sinabi ni Kuya Jam, na kailangan talaga yung taos puso talaga
yung ano mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon. So bakit nga ba siya umiiyak? Umiiyak siya kasi nararamdaman niya yung pag-ibig ng Diyos, yung pagtubos ng Diyos sa kanya. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng mga nanonood, totoo lang talaga, hindi basta-basta yung ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Alam mo, habang may isa kong bidyong napanood na kasi that time, kapag nakagawa ka ng kasalanan, lalo ng mga prostitute, binabato sila hanggang mamatay. At napakasaklap ng nangyayari sa mga nahuhuli, gumagawa ng kasalanan. So, nakita ko doon, instead na tayo dapat yung batuhin hanggang mamatay, instead na tayo dapat yung ipako sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran yung mga kasalanan natin, is si Jesus yung nagbayad ng ating mga kasalanan. So sabi ng Corinthians, He became a sinner para sa atin. Di ba? Kung titignan natin, sino ba talaga tayo para mahalin ng Panginoon? At sino ba tayo para angkinin ng Panginoon yung kasalanan na yun? Meron kasing isang evangelist na every time na nagpipreach siya ng word is binabato siya. Ang hinahagisan siya ng itlog talaga. Tapos sinasampal siya, dinuduraan siya. Tapos one time, kumbaga yung persecution na yun is ini-endure niya. Yung meron pa rin siyang kagalakan na gawin yung mag-preach siya ng gospel na as in kahit sa mga ganong situation, nandun yung joy. Tapos one time, nag-preach siya and then hindi siya binato or hindi, walang nagbato sa kanya, walang nandura or something na nangyari sa kanya. And then, pumunta siya sa likod and then something na umiyak siya. Tapos sabi niya kay Lord na, Lord, kamusta ba? Okay pa ba ako sa'yo? Kasi parang, bakit ganun? Walang something na parang persecution o ano. Okay pa ba yun, Lord? Naglalakad pa ba ako sa way mo, Lord? And then, hindi pa natatapos yung prayer niya, biglang may bumato sa kanya. And then, sobrang saya niya na parang, wow, Lord, truly, Panginoon, na nandyan ka pa rin, yung ganun. Kumbaga, kinakatakutan niya, or tayo naman, di ba, kinakatakutan natin pag hindi na talaga si Lord yung, kumbaga, something na may ginagawa tayo, pero wala na talaga yung love natin sa Kanya, di ba? Yun yung parang pinakagrabe. Although na, di ba, magiging busy tayo sa kingdom ni Lord, pero yung love natin sa King, yun nga yung sabi ni Kuya Jam kanina, di ba? Yun talaga yung pinaka-importante, no, na yung love natin kay Lord, hindi talaga yun mawawala, di ba? Parang lagi talaga nating i-refresh yung love ng Lord sa kung paano niya tayo niligtas, kung paano niya tayo minahal, di ba? Napakasarap nun balikan. About sa nanghihina, yung mga Kristiyano hindi naman talaga maiwasan na manghihina. Pero ang sa atin naman is yung panghihina natin is nagre-rejoice pa rin tayo. Yun pa rin yung pinakamaganda doon kasi nagre-rejoice tayo. Kasi every time na nanghihina tayo, 'di ba? Doon pa nga natin mas lalo nararamdaman yung presensya ng Panginoon. At kapag naman parang hindi na natin nararanasan minsan na masaktan, parang questionable na din na parang nandyan ka pa ba, Lord? Kasi parang masyado na akong masaya, nag-e-enjoy pa ba ako sa presensya mo? Yung way na to, sa'yo pa rin ba to? Or baka lumilihis na ako? And then every time na personally din sa akin, kapag dumadating din sa point na nanghihina ako, talagang dun yung grabe yung apoy na nararamdaman ko, yung grabe yung every time na kapag nanghihina ako and ang dami ko ding failure sa Panginoon. Personally, parang mas doon ka niyayakap ng Lord na kahit ganyan ka, alam mo yun, kahit ganyan ka, pipiliin at pipiliin kita. So, iwan ka man ng mga tao, husgahan ka man ng mga tao dahil sa ginawa mo. Pero ako, mananatili ako sa'yo. Yun yung pagmamahal na hindi ko talaga kayang ipagpalit kahit kanino. At saka ang hirap no mag-rejoice kapag andyan ka sa time na grabe yung problema na pinagdadaanan. Totoo talaga, ang hirap talaga. Pero praise the Lord din kasi yung Lord hindi talaga tumitigil na mahalin tayo, hindi tumitigil na i-remind tayo. So, sa mga napagdadaanan natin din sa buhay, so this podcast is makakatulong talaga sa lahat ng mga nahihirapan. Kasi alam nyo,
Sabi ng Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, sapagkat kayo bibigyan ko ng kapahingaan. Alam mo, 2,000 years ago, ang tagal na talaga ni Lord nag-invite doon sa mga nahihirapan, doon sa mga nabibigatan. Kaya kapag ikaw ay nabibigatan sa iyong sa iyong mga pasanin, anumang mga struggles mo, mga problems mo, personally, parang hindi mo siya ma-share sa tao. What if this is the time na i-humble down mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon? Aminin mo yung pagkakamali mo, aminin mo yung kahinaan mo sa Panginoon, kasi God is willing talaga, si Lord, na yakapin ka. Kaya nga meron talaga isang kasabihan na kahit gaano karumi, no, kahit gaano karumi yung basahan, pwede pa rin labhan, no? So katulad tayo ng rags or ng pamunas. So yung pamunas na yun, pwede yun hugasan. At alam mo kung ano yung ginawa ng Panginoon? Yung ginawa ng Panginoon, hinugasan niya tayo. So yung paghugas ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, para sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi na muli pang marurumihan. So, may mga question tayo dito online, no? So, isa-isa daw tayo pwedeng sumagot nito, no? So, yung tanong is, ano daw yung in-expect nating regalo ngayong Christmas? Or something na pinaka-special na regalo na, kumbaga parang, sabi dito, ano ba yung parang something na special gift na parang inaasahan mo ngayong Christmas? Or hindi naman natin masasabing Christmas it's ang 25 yun yung day, no, na pinanganak si Jesus. Pero kumbaga ano yung ini-expect mo ngayong etong month na to? Ano yung ini-expect mo? So, ako muna. Pwede? Excited ako sagutin. Baka maiyak ako. Joke. So, siguro sa akin, katulad kanina earlier, no, na sabi ni Brother Jam, no, na wag mong palagpasin na lumabas ka sa church na hindi mo mai-encounter si Jesus. So, siguro sa akin, sa lahat po ng nanonood, kumbaga, pag may time kayo mamaya, no, take time to communicate to the Lord, no, to communion with Him, and pinaka-the best na ma-experience natin ngayon is si Jesus talaga. Yung kumbaga may visitation talaga si Jesus, no. Parang yun yung pinaka-the best para sa akin na gift, no, na wow, parang hinihintay ko yun, Lord. Pinaka the best na inaasahan ko din na regalo. Wala naman akong inaasahan na material things at Chat. Wala akong inaasahan na kung ano yung mga bagay na or pera. Yung share ko lang na natanggap ko na 2,000 years ago, yung regalo na yun is ang share ko lang is si Jesus talaga. Siya yung pinaka the best na natanggap kong regalo kung kailan ko siya na-encounter at kung kailan niya ako binago. Tapos nagsimula ako sa 2025 with Jesus at mag-e-end ng 2025 kay Jesus pa rin. Sa akin, yung inaasahan ko talagang regalo is yung inaasahan kong regalo this Christmas is yung, alam mo, yung magkasama kayo ng pamilya mo na nag-worship kay God. At lagi kong hinahawakan talaga yung promise ni Lord na you and your household, we will serve the Lord. Kasi alam mo, yung mga material na bagay, yung mga pagkain o ano man dyan, lahat yan, wala yang silbi kapag yung pamilya mo doon sa impyerno. So, I am expecting the Lord na iligtas talaga ng Lord yung buong pamilya ko. Kasi sabi doon, believe in the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. So, it is a promise of God na kapag naniwala ka kay Jesus, maliligtas yung pamilya mo. So, I am expecting na ililigtas talaga ng Lord yung pamilya ko. And I know na hindi lang ako, kundi marami ding nag-expect na mga Kristiyano na maligtas yung pamilya nila. So ako naman,
Wala naman ako in-expect na gift. Pero for me, ang pinaka the best talaga na marireceive natin ngayong Pasko na gift is wala lang iba, kundi yung the King of Kings, the Lord of Lords. No, yung pag-ibig niya. For me, that is the best gift. Yung pag-ibig pa lang, Lord, okay na ako. Wala na akong hanapin pa. Yung love ni Jesus hindi mawawala. Kasi pag nawawala, parang nalulungkot ako pag may moment na parang ang layo mo sa ano ko, sa puso ko. Puso ko palagi ko talagang nami-feel yung presence niya. Kasi pag wala yung presence niya, parang parang may kulang talaga eh. Iba talaga yung andun palagi eh. Pero I know na hindi naman palagi nandun yung presence, pero sana palagi pa rin nandun. Amen. So yun lang. Ngayon, gusto ko lang ipaalam sa lahat ng nanonood na it's already December 25. Sinalubong po natin ang gabing ito. It's already 12:31 a.m. at natapos po ang ating podcast na sinalubong po natin ang Pasko. And ito ang totoong Pasko. Itong nagtitipon-tipon tayo dahil para sa ating Panginoon. Amen. It's all about Jesus. Christmas is all about Jesus. Kuya Jam, gusto lang namin din to, i-grab yung opportunity na magpasalamat sa'yo kasi pinaunlakan mo talaga ang aming invitation, no, para sa aming first podcast, no, in Emmanuel Church. This is Jesus Talks. Amen. So, ayun lang, everyone. Bye. God bless. Good night. So that's all for tonight. So thank you for watching this video. I hope and I pray na lahat po ay na-bless sa gabing ito. So, Kuya Jam, thank you so much for guesting this podcast.